Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 12 October 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Marcos chapter 2. Pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko. Pakisabayan ako ng basa ng pare-pare tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Marcos chapter 2 verse 1. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya nasa bahay. Verse 2, nagkatipon doon ang napakaraming tao kaya't halos wala nang napwistuhan kahit sa labas ng pintuan habang nangangaral si Jesus. Verse 3, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Verse 4, hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nanira pa ng bubong ng bahay guys. Okay, verse 5. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." Verse 6, may nakaupo ang ilang tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito. Verse 7, bakit siya nagsasalita ng ganoon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makakapagpatawad ng kasalanan? Verse 8, alam ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi niya agad, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Verse 9, alin ba ang mas madali ang sabihin sa paralitiko, pinatpatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihing tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Verse 10, ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa paralitiko. Verse 11, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Verse 12, tumayo nga ang paralitiko, kaagad nitong binuhat ang kanyang higaan at umalis habang ang lahat naman ng naroroon ay namangha. Sila'y nagpuri sa Diyos at sinabi nila, kailanmay hindi pa kami nakakita ng ganito. Ang pagtawag kay Levi. Marcos chapter 2 verse 13, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea, sinundan siya roon ng mga napakaraming tao at sila'y kanyang tinuruan. Verse 14, pagkatapos nito nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakad at nakita niyang nakaupo sa paningilan. Okay, ulitin ko. Verse 14 guys, pagkatapos nito nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakad at nakita niyang nakaupo sa paningilan ng buwis si Levi na anak ni Alphael. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Tumayo naman si Levi at sumunod nga sa kanya. Verse 15, nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, kasalo nilang kumakain ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanang sumunod sa kanya. Verse 16, nang makita ito ng ilang tagapagturo ng kautusan na kabilang sa pangkat ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya kumakain kasama ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Verse 17, narinig ito ni Jesus kaya't siya ang sumagot, hindi nangangailangan ng mga manggagamot ang walang sakit kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Katanungan tungkol sa pag-aayuno. Marcos chapter 2 verse 18, minsan nag-aayuno ang mga alagad ni Juan at na tagapagbautismo at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad, samantalang ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at ang mga Pariseo ay nag-aayuno? Verse 19, sumagot si Jesus, dapat bang mag-ayuno ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Hindi hanggat kasama nila ito, hindi nila gagawin iyon. Verse 20, ngunit darating ang araw na ilalayo na ito sa kanila at saka pa lamang sila mag-aayuno. Verse 21, walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang damit sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Verse 22,
Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat sapagkat papuputukin lamang ng alak ang sisidlang balat at kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Sa halip, ang bagong alak ay inilalagay sa bagong sisidlang balat. Okay guys, nandito na tayo sa aklat ng Marcos, chapter 2, verse 23. Katanungan tungkol sa araw ng pamamahinga. Isang araw ng pamamahinga na paraan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa triguhan. Habang sila'y naglalakad, ang mga alagad ay pumipitas ng uhay. Verse 24, sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit iyang ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga. Verse 25 to 26, sinagot naman sila ni Jesus, Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong panahong si Abiatar ang pinakapunong pari? Nang si David at ang kanyang mga kasamay na magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasamahan. Ayon sa kautusan, ang mga pari lamang ang may karapatang kumain niyon. Marcos chapter 2 verse 27, sinabi rin ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Verse 28, ang araw ng tao ay siyang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Ulitin ko guys yung Marcos chapter 2 verse 28, ang anak ng tao ay siyang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Pinagaling ang lalaking paralisado ang isang kamay. Marcos chapter 3 verse 1, muling pumasok si Jesus sa sinagoga, naratnan niya roon ang isang lalaking paralisado ang isang kamay. Verse 2, may ilang taong naroroon at inaabangan kung pagagalingin ni Jesus ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga upang maiparatang sila laban sa kanya. Verse 3, tinawag ni Jesus ang lalaking paralisado ang kamay, halika rito. Verse 4, pagkatapos tinanong naman niya ang mga tao, alin ba ang naaayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga, ang magliligtas ng buhay o ang pumatay? Ngunit sila hindi sumagot. Verse 5, tiningnan ni Jesus ang mga taong nakapaligid sa kanya, galit at lungkot ang nararamdaman niya dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Pagkatapos sinabi niya sa may sakit, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Verse 6, umalis ang mga Pariseo at agad nakipagsabuatan sa mga tagasunod ni Herodes upang maipapatay si Jesus. Ang napakaraming tao sa tabi ng lawa. Marcos chapter 3 verse 7, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at sila'y nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan, guys, baka malito kayo. Nasa Marcos chapter 3 tayo. Marcos chapter 3 verse 7, ang napakaraming tao sa tabi ng lawa. Marcos chapter 3 verse 7, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at sila'y nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya roon ng napakaraming tao buhat sa Galilea at sa Judea. Verse 8, sa Jerusalem, sa Idumea at sa ibayan ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon. Sumunod sila kay Jesus dahil nabalitaan nila ang lahat ng ginagawa niya. Verse 9, dahil napakarami ng mga tao, inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maghanda ng isang bangkang masasakyan niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumarag. Sa verse 10, sapagkat marami na siyang pinagaling, dinumog siya ng lahat ng may sakit upang mahawakan man lamang siya. Verse 11, bawat taong sinasapian ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, ikaw ang anak ng Diyos. Verse 12, ngunit mahigpit silang inutusan ni Jesus na huwag ipagsabi kung sino siya. Ang pagpili ni Jesus sa 12 apostol. Marcos chapter 3 verse 13, pagkatapos nito umakyat si Jesus sa bundok kasama ang mga taong pinili niya at sumunod sa kanya. Verse 14, buhat sa mga taong iyon ay pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang maging kasama
upang maging kasakasama niya at upang suguing mangaral. Verse 15, sila ay binigyan din niya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Verse 16, ito ang 12 hinirang niya, si Simon na pinangalanan niyang Pedro. Verse 17, sina Santiago at Juan ng mga anak ni Zebedeo. Sila tinawag din niyang Boanerges, na ang kalugan ay mga anak ng kulog. Verse 18, sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Taddeo, si Simon na makabayan. Verse 19, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo kay Jesus. Si Jesus at si Beelzebul. Verse 20, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong kumain pa. Verse 21, nang mabalitaan iyon ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang sawayin siya. Dahil sinasabi ng mga tao na siya ay nagsisiraan ng bait. Verse 22, sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, sinasapian siya ni Beelzebul. Nakapagpalaya siya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Verse 23, dahil dito pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Sabi niya, paanong mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Verse 24, kapag naglaban-laban ang mga mamamayana ng isang kaharian, hindi magtatagal mawawasak ang kahariang iyon. Verse 25, kapag naglaban-laban naman ang mga magkakasambahay, hindi rin magtatagal ang sambahayang iyon. Verse 26, gayon din naman kapag naghihimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at magkabahabahagi ang kanyang nasa sakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Verse 27, subalit hindi maaaring pasukin at pagnakawan ang bahay ng isang taong malakas malibang gapusin mo na siya. Kapag siya magkagapos na, saka pa lamang mapagnanakawan ang kanyang bahay. Verse 28, tandaan ninyo ito. Maaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Verse 29, ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, sapagkat ito ay walang hanggang kasalanan. Verse 30, sinabi ito ni Jesus sapagkat Verse 30 guys, sinabi ito ni Diyos sapagkat sinasabi ng mga tao na siya ay sinasapian ng masamang espiritu. Ang ina at mga kapatid ni Jesus. Marcos chapter 3 verse 31, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, sila ay nasa labas ng bahay at ipinapatawag siya. Verse 32, nang oras na iyon, ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, nasa labas po at naghihintay ang inyong ina at mga kapatid. Verse 33, sino ang aking ina at mga kapatid? Tanong naman ni Jesus. Verse 34, tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, sila ang aking ina at mga kapatid. Verse 35, sapagkat ang sinamang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay siyang aking ina at mga kapatid. So hanggang dito na lang guys, bukas na yung chapter 4. Bye everyone, God bless.